Welcome back to my channel. Ang tagal na since huli akong nag-upload ng video. But nevertheless, I'm back. Fresh start 2024. So today, gagawa ako ng kakaibang vlog. Kakaiba ba to? Well, I'm gonna share to you my collection. But this is not just an ordinary collection. Medyo kakaibang collection ito. Many of you dolls and my friends knows that I collect stuff like memorabilia, perfumes, tarot cards, incense, and anything, mga gemstones. But today, kakaibang collection ng ipapakita ko sa inyo ngayon, guys. So, my collection is andito sa box na to. So, ano ba tong nasa box na to? Guys, if you're born during 80s, 90s, well, 90s ako, guys, ha? So, 30-ish pa lang ako. Ito yung era kung saan sikat na sikat pa ang handwritten letters. So, sa ngayon, syempre, uso na ang chat, ang messenger, ang texting. So, hindi na siya masyadong nagagamit or hindi na siya masyadong pinapractice. But, guys, my gosh, I still have it. Yung mga sulat sa akin during my elementary days, basta during childhood hanggang ngayong paglaki ko, na-collect ko siya at bubuksan natin siya ngayon dahil ang tagal ko na rin tong hindi nabubuksan. So, eto siya. Ayan. So, ipapakita natin yung mga kakaibang sulat noon. So, kung isa ka sa mga sumulat sa akin noon, baka mabasa natin today yung mga letters mo. So, ayan. So, yung mga friendship ko dyan na may mga sikreto na sinulat sa akin noon. Ayan. O, tingnan nyo naman, guys, meron pang usong-uso kasi yung Kodak noon. Meron pa akong negative dito. Wait, ano bang picture to? Picture ng aming high school besties, which is si May and si ano, di ba nakikita ko pa? Yung mga batang Gen Z, hindi na nila alam kung ano to. So, ayun. O, may mga ganito pa. O, chiren. O, I love you. Ay, nagsulat nito ha. Babae. And then, usong-uso na noon yung origami. Ito yung isa sa mga styles na pagtutupi ng letters. Yan, may origami. Meron pa tayong mixed letters na Powerpuff Girls. Guys, alam nyo ba, during the batang 90s, ang hilig naming mangolekta ng stationaries. If hindi nyo alam kung ano yung stationaries, ito yung iba't ibang klase ng papel na mababango and iba't iba ang design. So, ito yon. May mga cartoon characters. Ayan. O, diba? Ang daming style kung paano tutupiin yung sulat noon. So, ayan. O, diba? May ganito pa. Hindi ko alam, bookmark to. Adik man ako sa iyong paningin, ba't di mo subukang mahalin? Pag ikay nabitin, tsaka mo ko sisihin. Hindi ko na maalala kung sino nagbigay sa akin ito. Ayan. Hindi ko na maalala. Pero sigurado ba ito? Kasi yung hilig namin magganyan-ganyan noon. Alam niyo ba, guys, during high school or elementary, nagpapasahan kami ng sulat during class. Kasi naman uso ang text noon at chat. Oh, meron pang To Mental Kiss from Lady Ice, Exotic Sweets, Mental Kiss. Siguro ako yun noon. Kasi may mga, anong tawag dito, meron kaming codename noon. O, diba? Ang baduy. So, meron pang ito. Ayan. O, yung Yula ko, wrong spelling pa, o. This is from Faith. Mamaya, babasahin natin isa-isa. Ayan. Ayan. May mga cards. Mayroon pang ganito na A for the effort, ha. From Realin. Hindi ko maalala ko si Realin is during high school or elementary. So, ayun yung sulat niya sa akin. Tapos meron pa akong Santa Claus. This is from Anne. So, naging code name ko rin pala noon ang Chinay or Chinay, which is the Japanese term for my love. O, diba? Hi, Merry Christmas. May mga ganyan pa ako noon. Ayan, napakadami. So, magbabasa tayo, bubunot tayo ng mga babasahin.
Guys, nakita ko. This is my library ID during high school. So, I studied at Makati High School, Pio del Pilar National High School sa Makati. So, ito yung aming ID noon. And guys, kung nabuhay kayo nung 2000 something, kasagsagan niya ng Meteor Garden. Everyone wants to be Dao Mingse and Sanshai. So, tinakpan ko lang naman yung sarili kong picture ni Sanshai. So, ayan. Shout out sa aming librarian noon na si Mrs. Solis. Ayan, hindi ko na alam kung nasan siya ngayon. So, i-reveal natin kung ano yung picture ko noon. Ay, ganda pangit. Oh, diba? Wag na. Ang pangit. Mahalin natin ang itsura natin before nag-glow up. Nag-glow up nga ba? So, ito pa. Ito pa example ng Meteor Garden. To Yula Trosho. Baby Spice. Kasi sobrang sikat ang Spice Girls noon. Kaya ayan, meron tayong letter na may mga pictures ng F4. Yung original F4 na Meteor Garden. Diba? Ang ganda ng stationaries noon. At guys, hindi lang siya basta note. Sulat talaga siya kasi mahaba. Baby Spice. This was October 14, 2003. Baby Spice. What's up? It's Ginger Spice. Diba? Kala mo, forget na kita dahil dalawang sulat na bigay mo sa akin pero wala pa ring reply from me. So, this is it. Iyo, uso yun noon. The same from you, diba? Alam mo namang mga magagandang katulad natin, pare-pareho lang naman pagdating sa pagsusulat. By the way, bago ko ito masabi sa'yo ang mga kasinungalingan ko, diba, nagsinungaling siya, I want to say thank you muna for being such a good friend to me and for all the advice you gave me. Siguro without you, matagal na kaming wala ni Asi. Sino si Asi? Teka, kanino ba ito? Ginger Spice. Angeli May, my best friend during high school. Si Asi, wag na nating kalkalin kung sino siya ngayon because Angeli May is now married. So, itago na natin siya sa pangalang Asi. Asi ko. At siguro kung mangyari yun, my gosh, I think I'm dying. What? Ay, ganun. Sayang si Sanshai kung di rin lang mapupunta kay Asi, di ba? Musta na pala si Asi mo? Lamok. Wag na rin nating kalkalin kung sino yun. Mo yung pagbabago mo. Okay lang na ba naman? Basta always remember, I'm your friend and if you have a problem, don't hesitate to call me. Oops, it's time to say bye-bye. Hanggang dito na lang muna ang letter ko, Baby Spice. Hanggang dito na lang kasi hanggang dito na lang din yung kaya niyong sulatan. So, ayan. May mga tinatakal kami during high school to 2004. I think I was third year high school. Tapos, meron pa ditong, diba? Guys, sobrang obsessed ko. I still have this picture ng F4 during their Pepsi product endorsement. Diba? Grabe. And i-share ko lang sa inyo, I think I still have yung pinakamatanda kong letter. Wait lang, kalkalin natin. Hinahanap ko kasi siya. Sa dami ng sulat talaga dito. Hanapin natin yung pinakamatandang letter. Meron pa akong card. Happy birthday. Usong-uso pa kasi yung greeting cards noon. Hindi ko na maalala kung sino si Elves. To Idol. You may have more blessings to come. Your friends and family love you so much. You're bringing happiness to the people around you. So stay happy. God bless you, dear. We love you. Yula. Study hard. Happy 15th birthday. Elves. So Idol. Yeah. I cannot remember sino si Elves. But this was written to me during my 15th birthday. So, ayan. And then, I wanna show you guys one of the letters talaga na sobrang tagal na. This one. If you're watching, this is from May Clarice Puloyapoy. A classmate or bestie ko during my grade 4. Diba? Ang tanda nito, guys. Yun. To Yula Trosho, from Someone Who Cares. Kita nyo naman guys, sobrang tagal na nito. Kasi iba na, nag-discolored na talaga yung stationery. This is a short letter. Diba? May Clarice yung envelope mo, andito pa, buong-buo pa. And nakita nyo guys, yung letter. Ayan, gusto ko ipakita sa inyo na nag-discolor na. So, hindi sa gusto kita ipahiya, but this is your hand written letter or yung penmanship mo doon. This was March 25,
1999. O, di ba kasi noon, di ba tinuturuan tayo ng teacher natin how to write letters. So, nakalagay dyan yung address niya. Ewan ko kung dito pa rin siya nakatira. Katipunan Street, Toledo City, March 25, 1999. Tapos ito yung letter. So, nag-discolor na siya. So, proof that this is from a friend's name is, ayan, May Clarice Poloyapoy. So, basahin natin. Nakalagay, sincerely yours. Kamusta ka na? Alam mo ba? Kasi guys, tingnan nyo. Yung mo, di ba, isiningit. Kamusta ka na? Alam mo malapit na ay magkakahiwalay na tayo. Sana hindi mo ako makalimutan. Siguro pag nag-aral ka na doon, makakalimutan mo na ako. At sulatan mo ako kapag nasa Maynila ka na. Best friends forever. Di ba? Ang sweet-sweet. So, shout out to you, May Clarice. At dito pa yung letter mo. And, well, hindi na kami best friends ngayon. And, parang since bumalik ako ng Toledo City, I haven't seen her pa. So, sana magkita tayo ulit. Magchika-chika tayo ulit. So, ayan. Sa akin pa rin yung letter mo during 1999. Ito siguro sa tingin ko, or according to the date, ito yung pinakamatanda kong handwritten letter. Ayan guys, i-share ko lang. Sinulat to ni Karen during, ayan, nakikita ba? During our English class. O, diba? Habang nagle-lecture kami, pag medyo boring yung teacher. Sino bang teacher namin? 2003. I think I was second year. Sino ang English teacher namin nun? Siguro na-bored siya. Yan, sumula siya ng letter to me. So, ito yung penmanship. This is from Karen. Hindi ko na rin maalala kung anong apelyido ni Karen. O, diba? Ayoko nang basahin sa harap nyo to kasi may mga kanya-kanyang pamilya. O, diba? May mga nababanggit dito na hindi na dapat nababanggit or mga ex as well. Do not spoil what you have by desiring what you have not. But remember that what you have was once among the things you only hope for. Diba? Yung mga ganyan. Tsaka guys, ito pa pala. Share ko lang. Uso ang sunog-sunog sa gilid. Yung sinusunog yung gilid, guys. Tignan nyo. O, diba? Ang effort. This is from, hindi ko na maalala kasi, I think this is from Priscilla Paz, my classmate during second year or first year high school. O, ayan, pirmang-pirma. O, ayan ang penmanship mo. Hi, Yula ganda, Yula sexy, Yula kinis, Yula baliw, ching. Yula lechika. O, di ba? Pagkatapos na akong i-compliment, ginanon niya ako. Feeling ko ang bilis-bilis mo lang siyang sinulat kasi ayan. Bata pa lang kami, sulat doktor na kami. Pero at least, for the effort guys, may sunog-sunog yung gilid. Ngayon, wala nang ganyang trend ngayon. So, ano pa ba ang kaya kong i-share natin dito? Oh! If you're watching Miss Heart Evangelista, I still have one of your photos. Etong proof na dati palang idol ka na si Heart. Because this photo was from your former driver na kasamahan ng daddy ko sa trabaho noon. So, hi Miss Heart! Diba? Bata-bata pa niya dito. And fresh-fresh. And in fairness to her guys, ganito pa rin itsura niya ngayon. Ang ganda pa din. Diba? Parang hindi siya tumatanda. So, ayan. Ito yung picture na to, binigay to kasi gustong-gusto ko siya. Binigay to ng driver niya sa dad ko. Kasi magka-work. Nasa isang condo lang sila sa Rockwell noon. So, yun guys. Nasa isang condo lang sila sa Rockwell because Heart used to live in Rockwell before. So, galing to sa driver niya. Tapos, binigay sa dad ko. So, na sa akin na ngayon. So, shout out if you're watching Miss Heart. Asa naman akong nanonood si Heart Evangelista sa vlog ko. So, ayan. And then, ano pa ba? Ayun guys, uso pala noon ang slum note or autograph or ano ba ito? Slum book. So, after ng parang autograph signing, meron kang dedication na ito yung mga sulat nila noon sa akin. So, pinilas ko siya. Yula, ang masasabi ko lang hindi magbabago at masaya ako na nakilala kita dahil nagkaroon ako ng masayang buhay. Yun lang, masasabi ko, thank you. Gerald.
kilala ko si Gerald. Alam ko dati siyang nanligaw sa akin. So, ayun. Oh, drama, di ba? Ito pa. Chin, sana we become better friends and no matter what happens, sana ma-survive natin to. Mapag-usapan ng maayos. Thank you. I think may tampuan kami nito during my college na to. Cherry Pink Malahos. Hindi ko na siya maalala kung nasan siya ngayon. And then, Chin, thanks for letting me sign your very, very nice love note. Hope you become a close friends. I know na mabait kang tao. Keep on smiling. Maintain your good attitude and your nice body. At ako pa lang, ang sexy ko na. Remember, Yules, if you become superstar someday or sikat ka na, don't forget me, ha? Joke lang. Oo, kasi guys, alam nyo ba, nung bata pa lang ako, talagang ang harap ko ng maging artista. Lahat yata ng audition, sinalihan ko. Dinala ko ng nanay ko sa mga auditions na yon. So, ayun guys, bata pa lang, ma-absent na ako just for a taping. So, ayan, meron pa ditong, Yula, don't go changes. Stay sweet as you are. Huwag kang makalimot kung big star ka na. Bakit ganito yung mga sulat nila sa akin? Hindi naman ako sumikat. Dapat libre ako sa first movie mo. Ay, Hebunada. Hebunada. Nagka-first movie na ako in fairness, pero hindi ako ang bida. Ano lang ako doon? Saling linggit. Cameo lang. Pero hindi kita na-invite. But that was during 2017, I think. Yun yung naging movie ko na medyo may highlight ako. So, thanks to Direct Ronald Batallones. That was Excuse Me po. Thank you sa exposure. And then, what else can I share to you guys? Ang dami kasi talagang letter and I cannot read everything kasi mayayagyag yung mga tinan nyo guys. May punit-punit pa. At saka medyo mahal siguro tong papel na to kasi tingnan nyo ang tatak. Guess. Di ba? May ganyan. So, vintage na pala talaga to, guys. So, this was 2003 from Karen again. Alam nyo ba, sobrang sweet talaga pag nakakatanggap ka talaga ng love letters or letters from your friends kasi parang, it stays. It stays dahil ang tagal-tagal na, andito pa rin siya sa akin. I still keep it on this box. As you can see, very overwhelming. Ang dami-dami pa din. And may times na natutuwa akong basahin sila, rereading it. Parang naalala ko na, I was a really good person pala. So, ang dami kong friends and sinusulatan nila ako. And that's very touching. Kasi ngayon guys, parang naaalala ka na lang nila kapag may kailangan sila, di ba? Yung mga friends ngayon. Well, mas maganda noon kasi sinusulatan ka nila, they make you feel special. And I really felt so special kapag nakakatanggap ako or every time nakakatanggap ako ng sulat, especially if it's handwritten. So, up until now, guys, sobrang natutuwa ako kasi sobrang rare na lang talaga na may nagbibigay ng letter na handwritten, di ba? So, lalo pag pinag-effortan kagaya nung kaninang pinakita ko sa inyo na may mga sunog-sunog pa sa gilid. So guys, talent noon ng pagtutupi ng love letter or ng letter to your friends. Hindi lang ganyan ka-effort. Diba? Medyo nakakaluwag-luwag na nun kasi naka-typewriter na. And guys, mas malala pa sa sulat para kay Charo sa MMK kasi ang haba. Guys, ang haba. Tapos may nakalagay, love lots, tas pinirmahan. Diba? Excuse my nails. Kasi talagang lately, hindi pa tayo nakakapagpa-extensions. Diba? Sabi. And in fairness to me, guys, kaya ko pa siyang ibalik. Kaya ko pang tupiin pabalik tong letter na to. I can still remember kung paano magtupi ng heart sa paper or how to do this origami. Ayan. Diba? Nabalik ko pa siya. Napaka-special talaga ng mga love letters na to. It resembles the memory of my childhood and how I am as a person to these people na sumusulat sa akin. Hi Yula, miss na kita. Kamusta? Sorry na hindi kita masasamahan. Mag-report ako sa social ngayon. Pero nandito naman yung isinulat ko sa Manila paper. Guys, ang cute-cute nito. This is just a memo pad na stationery.
Wala na siyang amoy. Amoy, ano na siya, amoy vintage. This is from Carmela. O, diba? May sumulat pa sa akin na Manila paper. I don't know where it is right now. Manila paper, guys. Yung nilalagyan ng report. Ando dun siya. This one. If you're watching, my cousins, si Sambodachi, Gordon Tik-Tik, and si Balalat. This is your letter from what year? To Yula and Christine S. Crusher. Buo may address. Kasi I remember nung buhay pa ang lolo ko na nasa Manila kami. Every time susulat siya sa dad ko kasi naman yun naman talaga ang way of communicating before, sulat, no. We were at Manila and they were here at Toledo. So isinasama ng mga pinsan ko yung letter nila sa letter ni lolo for my dad. So I still have it. Ang papel ay intermediate. Nakikita nyo naman yung discoloration, guys. Na alam nyo na lumang-luma na to. And I think this is, hindi ko alam kung kaninong sulat to. Kung kay Indaw o kay Kenzel or kay Kevin na cousin ko. Diba? Tingnan yung sulat, guys. Diba? Tapos, nakakatuwa. Eto, yung we used to draw our faces during, I think, grade 2 ako nito. So, I think mas matanda pa to sa letter yata ni May Clarice kasi baby pa ako nito eh. Kasi mga grade 2, grade 3. Kasi napakapangit pa ng mga sulat namin. Diba? Tapos, dinrawing nila, ayan. Ito, drawing siya daw si Indaw or si Kenzel. This is me. Diba? Ang ganda ng necklace namin. And this is Kevin. Kevin, my cousin. Diba? Ang ganda ng hairstyle niya. And Christine was still a baby. Yung second sister ko, yung middle child namin. So, ito pala yung drawing nila sa kanya. Hindi ko alam kung sino to. Bakit may bura? Baka yung panganay nila na kapatid na si Cheska, which is now in Canada. So, ayan. May kasama pang drawing. And, guys, may I love you na heart hanggang finorm siya ng I love you. So, this is so cute. Dear Yula, kahibaw pa ka na ko. Basig di nakakahibaw sa akong isuwa. Ako na lang Tagalogon. First of all, kamusta na kadiha? Ako, okay na okay. Gets mo na? Gets ko rin. Siya nga pala, kumusta mo ako sa iyong cute na kapatid na si Christine. At saka yung pinakabunso ninyong kapatid. This is 2000 na kasi pinakabunso, my brother or youngest namin was born 2000. So, andito na siya, na-mention na siya. So, oo nga, mas matanda pa rin yung letter ni May Clarice because that was 1994. Okay. Kailan kayo pupunta dito? Alam mo, miss na kita at kung punta ka dito ay maging masaya ako. Ate Yula, meron akong balita tungkol kay Denise. Bagong dating ang kanyang ating Amerikana. That was our cousin. Anak ng isang uncle namin lived sa taas sa aming compound. Yan. Maganda rin siya. Kami ay nasa bahay ninyo nakatira dahil inaayos nila ang aming bahay. Pasensya na sa mga ginawa ko sa iyo noon. Sorry dahil wala akong ibibigay sa iyo. Pero pwede ba itong picture ng bahay na rin nila Lola at inayos din. Ate Yula, makikita mo rin ang bahay namin at ni Lola. I wish. This was during the time na ginamit nila yung house namin. Doon sila tumira because their house is in renovation and yung kay Lola, which is ngayon, ayun, yun na nga. So, doon sila nakitira noon sa bahay. So, it's fine. Kasi pinsan naman. Tapos, diba? Clark Kevin, Kedza Luis, do you still remember this? Sino nagsulat sa inyong dalawa nito? Comment down below. So, thank you guys for the letters. And napakadami pa nito. Diba? Ganun ako ka bonggang-bonggang mag-collect. Want to read this one. Kasi, this is from my Lola Inday. And Lola Inday is already passed away. So, I missed her so much.
But basahin natin yung sulat ng lola ko. Oh, so nostalgic. Yan. Dear Sula, kamusta na kayo dyan? How is your study? O lala ko, hindi siya nakagraduate, but bonggang-bongga mag-iglas yun. I hope it's nice. Before I begin, happy birthday to you, darling. I wish ko lang sa iyo ay maraming pang birthday darating sa buhay mo. God, I hope that you will fulfill your study and hoping that God is always with you. So, the goal is, the goal of surprise? Hindi ko siya masyadong naintindihan. Sorry pala sa English ko. Actually, lola, magaling mag-English, but yung handwritten lang medyo papuntang doktor din. Alam mo, ang lola mo, little knowing lang. Napaka-humble naman ang lola ko. I hope you understand things. Tsaka Yula, pasensya na wala akong mabibigay sa inyo dahil hanggang ngayon, sige lang ang gamot ko. Oo, nagkasakit si lola this time. Alam ni papa mo yan. At saka, you know what, guys? I just wanna share to you na yung lola kong yon sobrang galante. Ako kasi ang paboritong apo. So, every time, hindi ako nabibigyan ng parents ko noon ng pangluho, pangbili, pang shopping. Bata pa lang ako, may mga ganong factor na, di ba? Kala mo yung lola ko kasi inaabutan ako ng pakimkim. Alam mo yung hawakan kang gano'n. Tapos pag gano'n mo, may laman ng pera. Tapos pag bulat pa, ganun yung nun, sikretong binibigay sa akin ng lola ko noon. Para may pambili ako ng things that I want. And then, I still remember yung pinaka-bonggang-bongga niyang regalo during my birthday was yung swing. Akala ko hindi siya darating. O, di ba, naalala ko pa siya, guys. Akala ko hindi siya darating during that birthday kasi late na siya. But nung dumating siya, may truck sa labas. Alam niyo yung swing, guys, na may sahig. Yung ganon. Papakita natin somewhere dyan. Yun yung regalo niya sa akin. That was the pinaka-bonggang regalo yata na binigay niya. And that was during my 6th birthday or 7th. So, ayan, medyo bongga yun. And grabe talaga. Kaya, Lola, thank you very much. Guys, gusto ko pang ipakita sa inyo lahat ng letters na to, but napakahaba na ng vlog natin. So, if meron kayong mga gustong ipashare sa akin or any vlog that you want to see soon, please comment down below. And I hope nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. And yun lang naman, guys. Ang point lang naman nito is nakakamiss din pala talaga yung mga panahon na hindi pa uso ang text, hindi pa uso ang mabilisan. Nakikita pa din yung effort kung paano tayo minamahal ng mga friends natin and ng families natin. And they show it before with an effort, of course, by writing handwritten letters to us. And that time, syempre, pag nakakatanggap ka ng letter, you felt very special. And guys, napaka-special nyo pa rin sa akin because kung may mga naisulat kayo na hindi ko na kayang i-share kasi habang-haba na tong vlog na to. So guys, I just want to say thank you for making me feel special sa mga sumulat sa akin. And dahil dyan, hanggang ngayon, kita nyo naman guys, overwhelming because I still keep it. Siguro, magiging heirloom na to. O, diba, itatago ko na tong letter na to for the rest of my life. So, thank you everyone, and I hope you enjoyed this vlog. If you wanna see more of me, just subscribe or follow me sa aking YouTube, Facebook, Instagram. So, ayun lang guys. See you on my next vlog.